aside from yung Mm. face-to-face SIM na hindi na isama noong 2022 nang maisabatas yung SIM Registration Act, are there any other provisions na gusto nyong baguhin, gawin para mas maging epektibo na ito this time? Bukod po dun sa dapat Eh, face-to-face. naku, DJ siya, medyo malalim at saka masalimutan ko sa pinuyan. Kasi yung nung sinabatas ho natin yung SIM card registration, hindi natin na-foresee yung mga internet communications or yung internet applications for communication. So, however, hindi yan kasing simple nung revalidation or re-registration po. Oo. Kailangan po yan, magkakaroon ho tayo nung amendment po sa batas mismo. So, it would take another act of Congress po. Pero, very active naman ho ang inyong DICT po pagdating sa mga congressional hearings na ho na ginaganap natin para naman ho masabi mga kakulangan na doon sa provisions of law para naman ho ma-address yung ibang problema na para ho naman yung kaya sabi niyo ho kanina to prevent yung mga online scams po gamit ho ang ICT. Oo, may tinitignan tayo best practices abroad na nagawa nila ng seamless yung SIM registration na pwede nating i-adopt dito sa Pilipinas? Eh naman to be fair naman sa ating mga MNOs at saka sa ating pamahalaan, there was no such thing during the discussions po na nagkaroon na seamless. There were growing pains. Pero ang maganda ho, because right now, for the first time, nagpa-participate po tayo during this administration sa mga various global communities when it comes to ICT tsaka mga organizations ng telecommunications po. Nakikita natin yung mga naging na-experience nila problema na hoping po tayo na we learn from other countries' mistakes or other governments' mistakes po para hindi natin ulitin. Kung magkaroon naman ng mga pagkukulang gaya ho nito, yung mga na-experience na ho natin na bago, mga novel challenges na na-experience ho natin mismo.